Hello mga B! Alas 6 pa lang ng umaga at out and about na tayo. Biyaheng norte tayo ngayon para ipa-check up ang aking sasakyan kasi it's that time of the year na naman para magwaldas ng pera. Para magpa-change oil pala. Dito sa Toyota San Nicolas, Ilocos Norte ko ipapa-preventive maintenance service si Akali. Matapos kong maipila ang aking sasakyan at mapirmahan lahat ng mga documents na kailangan, umakyat na ako sa kanilang lounge area para mag-relax. Bago ang lahat, ininom ko muna ang aking milk at ang aking protein shake dahil hindi pa ako nag-aalmusal. Kailangan natin ng madaming protina sa katawan habang tumatanda tayo para hindi tayo nagkakaroon ng muscle wasting. Kapag nagpapa-PMS kami ng sasakyan, may baon lagi kaming mga pagkain para in case na magutom kami ay mayroon kaming readily available na snacks. Nagbaon kami ng Korean bread at cheesy ube ensaymada from Alec Homemade Food and Pastries. Masarap ito sa kape, kaya nagbaon din kami ng wheat coffee na bigay ni Ate Wina galing sa Italy. Napakasarap ng kapeng ito. Kahit makaapat na tasa kaming maghapon, hindi kami nagpapalpitate at nagkaka-acid reflux. Sayang nga at walang ganitong kape dito sa Pilipinas. Kung akala nyo ay OA na kami sa dami ng mga binaon naming pagkain, wait, there's more. Dunkin, wait, there's more. Eggs, kabutit, Una naming nilantakan itong breads na gawa ni Ma'am Jen. First time ko lang makakatikim ng garlic Korean bread. Lasang-lasa mo talaga yung bawang at iba pang mga herbs na nilagay nila sa butter na nagsilbing parang palaman ng tinapay. Napaka-smooth, airy at chewy din ng bread. Kaya nagustuhan namin ito. Double thumbs up, approve na approve. Ma-share ko lang no, for the past few weeks ay naging consistent na ulit kami sa pag-e-exercise at pagkain ng masusustansyang food. During the weekdays, sinusubukan namin to eat less carbs and more protein para during the weekends, we give ourselves a chance to eat whatever we like as long as in moderate amounts. Ang tawag ng mga iba dito ay cheat day kung saan ay nandadaya sila sa kanilang diet. But for us, we'd rather call it treat day kasi it carries a more positive connotation and focuses on enjoying a special treat one day per week. At isa pa, hindi naman kami nandadaya sa diet namin. Nire-rewardan lang namin ang aming mga sarili for a job well done. And what better way to start our treat day than eating quality pastries from Alex. Napakasarap at cheesy ng ube ensaymada nila. Malambot din siya at airy. Tapos malasa din yung tinapay. On its own, super nasarapan na ako dito. Pero laking gulat ko when I took a big bite. May surprise center pala siya, B. Bigla ko na lang nalasahan yung creamy and sweet na ube halaya sa mismong gitnang bahagi ng bread. Sobrang dami nilang nilagay na ube halaya sa loob. Bagay na bagay talaga yung tamis-alat combination ng cheese at halaya. Balak ko sanang half lang ang kakainin ko. Pero inubos ko na ito sa sobrang sarap. Tigisang ube ensaymada at Korean bread lang kaming dinala. Since nabitin kami sa kinain naming tinapay, sinimulan na din naming lantakan itong donuts na bigay ni Kuya Jepoy. Alam naming carbs on carbs on carbs itong mga kinakain namin. Pero okay lang. Hindi naman dapat katakutan ang carbohydrates or any food group for that matter. Lagi nating tatandaan that the poison is in the dosage. Ang lahat ng pagkain, as long as we eat them in moderation, ay okay lang. Pero kapag everyday tayong nagko-consume nito in large amounts, doon tayo nagkakaproblema. As long as we are careful of the amounts of sugar, carbs, or fats that we put in our body, B, hindi masama ang mag-indulge once in a while. Huwag mong parusahan ang sarili mo by being too strict with your diet. Ikaw din, papayat kang pangit. Yun lang.